Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ang ika-21 kabanata ng Kronika at magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Nabanggit po dito ang pagkahari ni Jehoram kung saan hindi niya na ituloy ang magandang pagkahari ng dalawa pang naunang hari bago siya. Dito mababasa natin kung paano ginawa niya kung ano ang hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang haring ito ay lumaki sa palasyo, lumaki din sa templo, naranasan niya ang maraming milagro sa panahon ng kanyang ama na si Jehoshaphat. Kung paano natalo nila ang mga taga-Edoma. At sana'y lumaki siya sa isang napaka-espiritual at napakagandang atmosfera o kaya kapaligiran. Ngunit bandang huli, ang kanyang mga naging desisyon ay iba sa kung anumang ginawa ni Jehoshaphat. At ano ang dahilan nito? Yun ay makikita po natin sa verse 6. Sapagkat napangasawa niya ang anak ni Ahab, ginawa rin niya mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Siya ay nag-asawa ng ganitong uri ng babae. Maaring ito ay political marriage o kaya inayos ng kanyang ama na si Jehoshaphat. Dahil kung matatandaan po natin, maaaring si Jehoshaphat ay nag-alala na magkaroon ng digmaan sa pagitan niya at ng iba pang mga kaharian. Ito ay napakalaking problema na naidulot ni Jehoshaphat sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang anak. Makikita po natin dito na ang kasalanan ng naunang henerasyon ay maaaring magdulot o kaya ay maaaring magdala ng hindi maayos na kahinatnan sa susunod na henerasyon. Kaya kung iisipin po natin ang mga sumpa mula sa pamilya, dapat po nating isipin kung ano ang naging dahilan nito. Ngunit tayo man din ay mayroon naman pong kalayaan na magdesisyon at maaari po tayong humingi ng tawad sa mga pagkakasalang ito. Upang matigil kung ano man ang magiging dulot ng bawat pagkakasala. Makikita po natin dito na mayroong 3 bunga ang bawat kasalanan ni Jehoram. Una, ano muna ang kanyang ginawa? Kanyang pinatay ang kanyang mga kapatid. Pangalawa ay nag-asawa ng isa sa mga anak ni Ahab. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang mga tao na gumawa ng mga hindi kalugod-lugod na bagay sa Diyos.
Dahil dito ay muntik nang mawala ang lipi ni David o kaya matigil ang paghahari sa kanila. Dahil sa mga pagkakasala ni Jehoram ay nakatanggap din ito ng mga bunga o kaya ng mga sumpa. Mababasa po natin yun sa verse 12 hanggang 15. Sa verse 12 at 15, tumanggap si Jehoram ng isang sulat mula kay Elias na isang propeta. Ito ay babala para kay Jehoram na humingi ng tawad sa Diyos, ngunit hindi niya ito ginawa. Ngayon makikita po natin ang buhay ni Jehoram. Sa verse 4, makikita po natin na si Jehoram mismo ay nais niyang maging matatag at nais niyang magkaroon or nais niyang gumawa ng maraming mga bagay upang madakila ang kanyang reputasyon, upang maluwalhati ang kanyang pagkahari. Ngunit bandang huli ay nagdulot lamang ito ng pighati at hindi kagandahang bunga sa kanyang buhay. At muntik pa ngang mawala ang paghahari sa lipi ni David. Mula dito, makikita din natin ang isang napakahalagang bersikulo sa verse 7, ngunit ayaw wasakin ni Yahweh ang paghahari ng David alang-alang sa kanyang pangako kay David. Ipinangako ni Yahweh ng paghahari ay hindi niya alisin sa angkan ni David magpakailanman. Ito ay nagpapakita na kung ang isang tao ay hayok na pagandahin ang kanyang reputasyon, bandang huli ito din ay hindi kalulugdan ni Yahweh at hindi mabibigyan ng magandang kahihinatnan dahil tanging katuwiran pa rin ng Diyos, kalooban pa rin ng Diyos ang mapapangyari. Kung hindi kikilalanin ng tao ang Diyos, ang kanyang buhay ay mawawalan din ng saysay. Maging ang hari na ito ay naghari na ng kung ilang taon, ngunit walang ni anuman ang maalala tungkol sa kanya. Ito ay magandang paalala para po sa ating lahat. Kung nais po nating gumawa ng mga dakilang bagay o kaya ng mga magagandang bagay sa ating buhay na nais nating kontrolin ang direksyon ng ating buhay, gumagawa ng maraming mga bagay upang makamtan mga bagay-bagay, maring isang araw ay babalik tayo sa langit. Ngunit maaaring hindi rin maalala ng Diyos kung ano man ang mga sinubukan nating gawin nang tayo nasa lupa pa lamang. Kaya naman, binigyan ko ng pamagat ang kabanatang ito. Ano mang ginagawa ng ng tao, maaaring hindi ito maalala ng Diyos, ngunit naalala pa rin niya higit sa lahat ang kanyang pangako. Laging gumagawa ang tao ng mga bagay-bagay na hindi naman talaga ayon sa kanyang kalooban. Kaya naman unang hati sa talatang ito, verse 1 hanggang 7. Tungkol po ito sa kung anong ginawa ni Jehoram.
Sa verse 1, nabanggit po doon ang pagkakalibing ni Jehoshaphat. Sunod ay tungkol sa ilang mga kapatid ni Jehoram. Mayroong 6 na mga kapatid na nabanggit po dito, mga anak ni Jehoshaphat na hari ng Israel. Si Jehoshaphat, kanya pong pinag-isipan kung ano mangyayari sa mga susunod sa kanyang mga anak. At ang ginawa niyang hari ay si Jehoram dahil siya ang panganay. Mababasa po natin sa verse 4, nang matatag ng paghahari ni Jehoram, pinatay niya ang kanyang mga kapatid ang ilan pang pinuno sa Juda. 32 taon siyang nagsimulang maghari at 8 taong namahala sa Juda. Dapat po nating malaman na sa kasaysayan ng Juda, ang pagpatay ng mga kapatid kapag ang paghahari ng isang tao o ang paghahari ng isang anak mangyari ay madalas pong mangyari sa Israel. Para kay Jehoram, siya ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay nag-asawa ng mula sa lipi ni Ahab. Nakita mismo ng mga kapatid ni Jehoram kung ano man ang ginagawa ni Jehoram, ang kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang nais lamang na gawin ni Jehoram ay ang itatag ang kanyang paghahari, kung kaya pinatay niya ang kanyang mga kapatid. Maaaring ang mga kapatid na ito ay mula sa ibang mga babae dahil si Jehoshaphat ay nagkaroon din ng iba't ibang mga asawa. Si Jehoram bilang lipi ng mga naunang hari na mabubuti, maaring siya ay nagkaroon ng pagkukumpara. Pagkatapos ngayon ay natanggap niya ang paghahari at maaaring naroon ang pagtatanong, kakayanin ko kayang maging tulad ng aking ama
o ng aking mga naunang henerasyon, maaaring naroon ng presyon para kay Jehoram. Kaya naman sinubukan niyang magkaroon ng reputasyon ayon sa kanyang pamamaraan. Naniniwala ako nang siya ay naging hari, nasa pag-iisip niya na ayaw niyang maging kasing sama o kasing lala ng kanyang ama o kanya ng kanyang lolo. At bandang huli ang kanyang ginawa ay ang patayin ng kanyang mga kapatid. Ito ay pagpapaalala po sa atin, tayo po ba'y may mga ambisyon sa ating mga puso? Dahil tayo ay lumaki sa malaking pamilya marahil? Katulad ni Jehoram na lumaki sa isang malaking pamilya at naroon ng presyon na nais niya ding gumawa ng reputasyon para sa kanyang sarili. Ngayon, para po sa atin, meron po ba tayong mga pagpapahalaga na atin pong nakuha o kaya ay natanggap mula sa mga naunang henerasyon? Maaari nung bata tayo ay napakahirap natin. Kaya lagi nating sinasabi, sa aking paglaki hindi dapat ako magiging mahirap. At dahil sa pagpapahalagang ito, ay lumaki ito ng lumaki at naging mas malaki pa kaysa sa pagtitiwala o kaya sa banal na takot na mayroon tayo sa Diyos. Na kung darating man sa pagkakataon na mamimili tayo sa pagitan ng Diyos at ng kayamanan, ay pipiliin natin ang kayamanan. Maaari sa inyong paglaki ay naroon ang pagtatanong, paglaki ko gusto kong maging matagumpay sa aking career. Nais kong ipakita kung ano man ang mayroon ako sa mundo. Maaring kayo din ay nagkaroon ng hindi magandang relasyon sa inyong mga magulang, kaya nais ninyong magkaroon ng maayos na pag-aasawa. Maaring ikaw ay lumaki sa hindi maayos na pamilya, ngunit naway gumawa po tayo ng pagdedesisyon, tamang pagdedesisyon na sampalatayanan pa rin ng Diyos bago habulin kung ano man ang ating mga nais.
na nagkasala ang naunang henerasyon? Ang sumunod na henerasyon ay mayroon pa ring kalayaan na magdesisyon kung ano man ang nais niya gawin sa kanyang buhay. Naniniwala ako na si Jehoram ay mayroong kalayaan na magdesisyon, ngunit hindi po siya gumawa ng tamang desisyon, kung kaya naman patuloy na nalugmok ang kanyang paghahari. Kung tutuusin, lahat po tayo ay bitbit po natin kung ano man ang nagmula sa ating mga naunang henerasyon. Katulad ni Jehoram, katulad ni Jehoshaphat, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng mga issue ang kanyang ama, ngunit siya mismo ay nagdesisyon na magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Ngayon sa panahon po natin, maaaring mayroon kang mga Kristiyanong pamilya, ngunit mayroon din silang mga problema, mayroon din silang mga issue, ngunit ikaw bilang susunod na henerasyon, mayroon kang kalayaan na pumili. Mayroon kang kalayaan na gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya naman naway wag pa tayong mawalan ng pag-asa na para bang wala ng kalutasan ang ganitong mga sumpa. Sabi sa verse 7, ngunit ayaw sa akin ni Yahweh ang paghahari ng ni David alang-alang sa kanyang pangako kay David. Ipinangako ni Yahweh ng paghahari ay hindi niya alisin sa angkan ni David magpakailanman. Makikita po natin dito ang pangako ng Panginoon. Hanggang sa puntong ito ay hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ikaw ay makakapagpatuloy pa rin sa daang ito ng pagpapala. Ngunit hindi pinili ni Jehoram na lumakad sa pagpapalang ito. Naway hindi po natin siya tularan. Verse 12 hanggang 15. Ito ay ang sulat mula kay Elias na nagtatawag kay Jehoram na humingi ng tawad. Kung tutuin, si Elias ay napakaabala po ng mga panahon na iyon dahil kinailangan niyang harapin ang iba't ibang mga masasamang tao. Maging sa panahon ni Jezebel na napakasamang reyna. Si Elias ay abalang-abala. Ngunit dahil ang hilaga at timog na kaharian ay nakapangasawa ng mga babae mula sa iba't ibang mga angkan, kung kaya naman sila ay naapektuhan pagdating sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Sabi sa sulat, ito ang mensahe ni Yahweh, ang Diyos ni David na iyong ama, hindi mo sinundan ang halimbawa ng iyong amang si Jehoshaphat at ni Asa na hari sa Juda. 13. Sa halip ang sinunod mo ay ang ginawa ng mga hari sa Israel. Nabanggit dito ang dalawang kasalanan na ginawa ni Jehoram, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ang pagpatay ng kanyang mga kapatid at kasambahay na mas mabuti kaysa sa kanya. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, dahil doon ay paparusahan ng Diyos ang kanyang bayan, ang kanyang mga asawa at anak at mawasak ang lahat ng kanyang ari-arian. Nabanggit dito na sila ay magkakaroon ng malubhang sakit. Ayon sa pattern ng kung anong sinasabi ng propeta sa isang hari, kung ang hari ay hihingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan, makikinig sa kung anong sasabihin ng mga propeta, ang mga hatol na ito ay hindi magyayari.
Ngunit dito makikita po natin sa sulat ni Elias, hindi pa rin nakinig si Jehoram. Kanya pa rin iniisip na siya ay maliligtas mula sa mga pagpaparusang ito dahil sumasamba siya kay Baal. Akala niya ay magiging ayos lamang ang lahat dahil sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay kanyang tinignan ang nangyari sa kanyang mga ninuno at hindi naman sila naparusahan kung kaya ganitong pag-iisip ang mayroon si Jehoram. Sa verse 16 hanggang 20, makikita po natin ang tatlong sumpa na nangyari sa buhay ni Jehoram. Sabi sa 16, ginamit ni Yahweh ang mga Filisteo at ang mga Arabong malapit sa Ethiopia laban kay Jehoram. Dito nabanggit na nangyari nga kung ano man ang hatol ng Diyos sa buhay ni Jehoram. Ngunit sa verse 19, makalipas ang 2 taon, lumuwa ang kanyang bituka at tumanas siya ng matinding hirap hanggang na siya ay matay. Ito ay napakahirap na uri ng sakit at karamdaman para kay Jehoram. At ang pinakamasakit sa lahat, sabi sa verse 19, hindi man lang siya pinagluksa ng mga kababayan di tulad ng ginawa sa kanyang mga ninuno. Wala isa mang nalungkot sa kanyang pagkamatay, ngunit doon siya inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari. Nang siya ay namatay, walang pumunta sa kanyang libing. Pagkatapos ay hindi rin siya inilibing sa lugar ng mga hari. Ibig sabihin, sa mga tao man o kaya sa Diyos, para bang hindi siya hari. Kung matatandaan po natin, sinubukan niyang itatag ang kanyang sarili, itaas ang kanyang sarili, ngunit para sa mata ng tao, siya ay isa lamang sakuna. Inaantay lamang ang kanyang kamatayan. Dahil sa mga panahon po na yon, marami sa mga nasa kahariang iyon ang ayaw sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit naroon si Jehoram at ang kanyang asawa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Maaaring nagtatanong po tayo, bakit ang ikatlong henerasyon ng mananampalataya ay ganito ang naging kahihinatnan? Maaaring nagkaroon ng problema ang kanyang mga ninuno, ngunit kung tutuusin ay mayroon spiritual inheritance si Jehoram. Kaya naman ang problema ay ang kanya ring mga pagdedesisyon kung saan pinili niya itatag ang kanyang sarili, iangat ang kanyang sarili, at kalimutan ang magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Kailan may hindi niya sinubukan na hanapin ang Diyos.
Kaya naman ngayon, naway siyasatin natin ang ating mga buhay, anong uri ng pamilya tayo nanggaling? Ngunit dapat po nating sampalatayanan na mayroong kalutasan sa kabila ng mga problemang ito. Ang pagdedesisyon ay nasa atin, nasa ating mga puso kung pipiliin nating magkaroon ng banal na takot sa Diyos at gawin ang kanyang kalooban. Dapat po tayong maging uri ng mga tao na mayroong banal na takot sa Diyos. Panginoon, Ikaw ay aming inaalala. Inaalala ka namin, O Diyos, bilang aming tunay na sandigan. Ikaw ang tanging pinanggagalingan ng aming kalakasan. Panginoon, pinupuri ka namin.
Panginoong Yesus, nais ka naming purihin. Panginoon, ikaw ay napakadakilang Diyos. Ikaw ang Diyos na siyang patuloy na sumasa amin. Sa aming pagbabasa ng Biblia, alam namin, O Diyos, na ikaw ay hindi lamang Diyos ng iisang henerasyon, bagkus ay ang Diyos maging ng mga nauna pang henerasyon sa amin. Panginoon, kilala mo kami. Panginoon, maraming salamat. Patuloy mo kaming pinapaalalahanan na ang lahat ng aming mga desisyon ay dapat na magbigay kaluwalhatian sa iyo. Atin pong siyasatin ang ating mga puso. Si Jehoshaphat at Ahab ay nagkaroon ng koneksyon. Nagkaroon sila ng tipan. Muntik nang mabatay si Jehoshaphat dahil sa pakikipagdigma kasama si Ahab. Ngunit ngayon ay nakita natin kung paano si Jehoram ay nagkaroon din ng ugnayan sa anak ni Ahab, at dahil dito ay naipasok ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, lalo na sa kaharian ng Israel. At ito ay naging dahilan ng marami pang mga sumpa sa mga sumusunod na henerasyon. Ngayon ay siyasatin natin ang ating mga puso. Atin pong pag-usapan o kaya ay siyasatin kung anuman ang mga bagay-bagay na patuloy na dumadaloy sa ating pamilya, lalo na kung ito ay may ugnayan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Anong uri ng mga sumpa ang mayroon po sa ating mga pamilya? Katulad po ng kahirapan, problema sa pakikipag-ugnayan sa mga relasyon, mga sakit at karamdaman, o kaya'y sumpa, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, o kaya tayo ay laging hindi nagkakaroon ng maayos na ugnayan. Maring lagi natin sinasabi, Panginoon, bakit ganito na ang aming pamilya ay nahihirapan pa rin? Bakit ang aming pamilya ay narito pa rin sa sumpang ito? Ngunit ang Diyos ay Diyos ng habag at ng biyaya. Sa atin pong pamilya, sa inyong pamilya, ikaw ay pinili ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Ikaw ang siyang magdadala ng pag-asa at ang siyang titigil sa bawat sumpa. Ikaw ang siyang magbibigay ng kahintuan sa lahat ng mga problema. Ikaw ang siyang iniibig ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. Gamitin po natin ang ating mga boses at humingi ng tawad sa Diyos sa atin pong mga pamilya. Sa lahat po ng mga kasalanan marahil na nangyari sa nakaraan. Ano ang mga sumpa na atin pong nakikita sa ating pamilya? Maaaring ang mga sumpa na ito ay mayroong dahilan, at hingan po natin ng tawad sa Diyos ang mga pagkakasalang ito.
Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Nais kong humingi ng tawad o Diyos. Panginoon, ikaw ay Diyos na puno ng habag at ng biyaya. Panginoon, naway patawarin mo ang aking pamilya, lalo na sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Naalala ko, O Diyos, na sa aking paglaki, nakita ko ang maraming mga idol sa aking pamilya o mga Diyos-Diyosan. Panginoon, patawarin mo ko. Patawarin mo ko, O Diyos, na maging ako man ay sumamba sa mga Diyos-Diyosang ito. Panginoon, alam ko na ako ay nagkasala sa iyo dahil sa mga bagay na ito. Panginoon, patawarin mo ang bawat kong kahinaan. Ngunit ngayon, O Diyos, ikaw na ay aking kinakailangan. Alam ko, O Diyos, na tanging ikaw lamang ang Diyos. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosang ito. Panginoon, nais naming humingi ng tawad para sa aking pamilya at para din sa aking sarili. Panginoon, tanggalin mo, O Diyos, ang ugnayan na mayroon ng aming pamilya sa lahat ng mga Diyos-Diyosang ito. Tanggalin ang sumpa ng kahirapan, ng hindi maayos na ugnayan sa pamilya, hindi maayos na mga relasyon. Panginoon, maging ang aking pamilya ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan at sila ay nagkasala sa iyo. Kung saan man ako pinanganak, iyon ay lugar kung saan maraming mga tao ang namatay. At alam ko, O Diyos, na maging sa lugar ng kapanganakan ng aking asawa, iyon ay puno ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan at ito ay nagdala ng mga sumpa sa amin. Panginoon, hinihingi namin ang iyong kapatawaran sa mga kasalanang ito. Alam namin, O Diyos, na sa aming pagkilala sa iyo, kami ay magiging panibagong henerasyon. At mayroon kaming nararapat na misyon na dalhin ang aming pamilya sa iyo. Panginoon, naway kahabagan mo kami sa aming pong mga buhay, sa aming pong paglaki. Napakadali sa amin na umasa sa aming mga sarili. Sa mga panahon na nakikita namin ang mga bagay-bagay na magulo sa aming paligid, kami ay napupuno ng pangamba. Nakita namin kung paano sinamba ni Jehoshaphat ang Diyos. At ang kanyang buong pamilya ay napagpala, ngunit si Jehoram, hindi siya nagbago lalo na sa pagdedepende sa kanyang sarili. Ngayon, O Diyos, nais naming harapin ang problemang ito. Nais naming harapin, O Diyos, ang baluktot na kaisipang ito, lalo na sa pagpapatatag ng aming sarili dahil lamang sa takot. May mga pagkakataon na dami nating ginagawa dahil sa takot. Gusto nating magkaroon ng maraming pera dahil sa takot. Kaya naman bago po natin itigil ang sumpang ito, lagi po munang isuko sa Diyos ang bawat takot na mayroon tayo.
Sinasabi ng mundo na dapat muna tayo madaming gawin upang magkaroon ng seguridad tungkol sa ating mga buhay, ngunit hindi po ito ang tinuturo ng Diyos. Panginoon, aking pinapanalangin ang bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, O Diyos. Noon ay hindi ka namin kinikilala, kung kaya naman pinapatatag namin ang aming sarili para sa aming sariling kakayahan at kalakasan. Dahil sa takot sa pera, takot sa kinabukasan, para sa aming reputasyon, para sa lahat ng mga makabundong bagay. Ngunit Panginoon, kami ay tumutulog sa iyo, humihingi ng kapatawaran. Noon, O Diyos, ay ang dami naming sinusubukang gawin, ngunit naway patawarin mo kami. Amin pong inaamin na sa aming pamumuhay sa mundong ito, kami ay puno ng pangamba at hindi sigurado sa maraming mga bahay. Ngunit O Diyos, naway pakalinisan mo kami sa bawat sumpa. Ngayon, ang nais namin ay ang maging matatag para sa iyong kaharian, para sa aming pamilya. Kaya naman sa pagtindig namin, pagiging matatag sa digmaang ito ng espiritual, kami at ang mga susunod na henerasyon sa amin ay mahihiwalay sa kung anumang koneksyon na iginagawa ng kaaway. Sila din ay mapapalakas para sa iyong kaharian, para sa iyo. Ngayon tayo po ay tumayo. Manalangin. Tayo po ay manalangin sa atin pong speaking in tongue. Hilingin po natin sa Diyos na tayo ay kanyang palakasin, tulungan na tumindig. Tulungan na ipanalangin ang ating pamilya at siyang lalaban para sa atin. Panginoon, naway tanggalin mo ang bawat takot na mayroon kami. Panginoon, tanggalin mo ang bawat kahinaan na mayroon kami. Panginoon, palakasin mo ang aming mga puso. Patatagyan mo ang aming mga buhay. Ngayon, nais kong tawagin ang kasama sa trumpet team. Maaring kayo ay mayroong mga sakit at karamdaman. May mga sumpang nararanasan. Mga sumpa na patuloy na dumadaloy sa inyong pamilya. Paghihiwalay ng asawa, marahil ay madami sa inyong pamilya ang nakaranas ng paghihiwalay. Kung tutusin, ito din po ay isang sumpa. At kung alam po ninyo na sa inyong pamilya ay mayroong mga ganitong uri ng mga sumpa, inyo po itong hingan ng patawad at ng matanggal sa inyong pamilya.
Ipanalangin po ninyo ang inyong mga pamilya. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinapanalangin ang bawat sumpa ng kamatayan sa buhay ng bawat kapatiran. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, amin pong tinatanggal ang bawat sumpa maging ng sumpa ng kadiliman. Lahat ng kalungkutan ay mawawala. Amin din pong ipinapanalangin na sa ngalan ng Panginoong Yesus ay mawawala ang bawat problema sa cancer, sa uterus man, leukemia, sa ngalan ng Panginoong Hesus, amin pong ipinapanalangin na ang lahat ng ito ay mawala. Ang lahat, O Diyos, ay mawawala. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, lahat ng mga sumpa, ang lahat ay mawawala. Aming kinukuha ang espada ng Espiritu at tinatanggal ang lahat ng mga kapangyarihang ito mula sa kaaway. Ang lahat ng mga masasamang espiritu ay mawawala sa aming pamilya. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, amin din pong tinatanggal ang bawat problema sa pandinig. Kami ay magkakaroon ng puso na handang makinig. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ay amin pong tinatanggal Panginoon, naway tulungan mo ang bawat isa sa amin. Ang iyong mga salita, O Diyos, ang iyong Panginoon, ang lahat ng mga dahilan ng hindi maayos na ugnayan sa iyo ay mawawala. Panginoon, buksan mo ang aming mga tenga upang madinig namin ang banal na Espiritu, madinig kung ano man ang sinasabi ng banal na Espiritu. Buksan mo ang aming mga pandinig, O Diyos, upang makita namin ang iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kami.
Panginoon, maraming salamat sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoon, Ikaw ang Diyos na siyang nagliligtas sa amin sa ngalan ng Panginoong Yesus. Naway lahat ng mga sumpa sa aming pamilya ay wala na sa ngalan ng Panginoong Yesus at napakalinisan na sa iyong ngalan. Panginoon, hindi dapat kami umasa sa aming sarili. Kami ay patuloy na mapapanatag dahil sa iyo. Maaring pong ang ating mga buhay ay nakagapos sa maraming mga sumpa, ngunit maaari pa rin po nating piliin na sumamba sa Diyos. Ngayon ay atin pong dalhin ang ating pamilya, ang naunang henerasyon at mga sumusunod na henerasyon. Atin pong ipanalangin na kanilang makilala ang Diyos, na sila ay manatili sa presensya ng Diyos. Ating pong ipanalangin na ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang patuloy na mapapagpala. Atin pong ideklara, Panginoon, nakikita mo na ang kagustuhan namin na dalhin ang aming pamilya sa iyo. Sa una man pong henerasyon o sa henerasyong ito, Panginoon, ang nais namin ay ang dalhin namin sila sa iyong paanan upang makasunod sa iyo. Pinipili namin, O Diyos, na sundin ka sa amin pong mga buhay. Panginoon, itinataas namin ang iyong pangalan. Amen.
Panginoon, Ikaw ay karapat-dapat sa lahat naming mga papuri. Ikaw ang siya pinanggagalingan ng bawat pagpapala at kami ay handa na dalhin ang aming pamilya sa iyo. Panginoon, handa kami na dalhin ang aming buong pamilya sa iyo. Ang lahat na mayroon kami upang sumunod sa iyo. Ako at ang aking pamilya ay patuloy na susunod sa iyo. Amen. Panginoon, sa iyong ngalan ay aking pinagpapala ang bawat kapatiran na narito. Ang tipan na mayroon kami sa iyo ay hindi magbabago katulad ng iyong sinabi kay David. Na siya ay binigyan mo ng pagpapala, ang bawat isa ay kailanman hindi magkukulang. Kami ay iyong mga anak. Sa ating pagdulog sa Diyos, tayo ay kanyang sasamahan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinagpapalang bawat kapatiran na tayo ay lalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Patuloy niya tayong samahan, patuloy na magliwanag sa ating mga buhay. Ang kanyang presensya ay patuloy na sasama sa atin upang tayo at ang ating mga pamilya, ang mga henerasyon na susunod sa atin ay mapagpapala. Sa ngalan ni Hesus, Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.